Hello mga Beshang! It's me again, your Maguindanaon Ilonggo teacher ng Thailand, Beshang Bern. DepEd teacher noon, TES1 teacher ngayon. Ayan. So for today's video, samahan nyo akong pumunta ng Bali, Indonesia. Ayan. So maaga kaming gumising kasi nga 6 a.m. ang alis ng train sa Nakhon and 4 hours travel dito sa Thailand. So ayan, dumating na kami ng Hat Yai. So, dito kami sasakay ng bus. So, bago kami sumakay, bumili muna kami ng aming pagkain. And, andito na po yung bus na sasakyan namin going to Kuala Lumpur, Malaysia. So, ayan, magta-travel kami ng 10 hours going to Kuala Lumpur. So, ayan, travel na kami. Start of the journey na. So, dire-diretso lang yan siya. And, ayan, immigration na. So, sa immigration, kailangan nating bumaba para magpatatag, para hindi makat ang ating visa. So, immigration sa Thailand, mag-exit ka, and pagpasok mo, magpapatatag ka rin sa Malaysia, and Malaysia welcomes you. Yan na po. So, pagkatapos namin sa immigration sa Malaysia, kumain kami dito, and nagpa-exchange ako ng pera. Ayan. So, 2,000 baht, and tararan! Yan yung pera po na napa-exchange ko, more than 200 po. So, pagkatapos, eto, ngayon lang namin nakain yung binili namin kasi yung bus napaka-strict. Bawal pala kumain sa loob ng bus kasi nangangamoy daw. So, no choice tayo. So, we need to abide the law. So, ayan, tuloy-tuloy na yan. So, nasa Penang na para kami nito na travel. So, ginabi na rin kami. And, medyo umulan din nung mga time na travel namin. And, ayan, dumating kami ng TBS. Ayan, sa public bus station ng Kuala Lumpur, I think 12 midnight po. So, ayan, nag-book na ako ng Grab going sa aming hotel. And medyo malayo-layo rin siya kahit papano. And dumating na kami dito sa aming hotel. Alam nyo ba ang nakakatawa sa aming hotel? Nag-book ako April pala. Buti na lang may vacant. Kaya nakapag-check-in ulit kami. Pero nagbayad ako ulit. And salamat pagi, Kuala Lumpur, good morning. So, andito kami ngayon. Ito yung view nung hotel na inistayahan namin. Actually, twice na kami nakapunta dito na area. And, ayan, so nag-book na naman ako ng Grab going to Clea. Clea 2 po kami, Kuala Lumpur International Airport 2. Ayan, Terminal 2 po kami. So, ayan yung way papunta ng Clea. Super, ang ganda ng building. Pag nasa Malaysia ka talaga, mafe-feel mo talaga na nasa ibang bansa kasi na-compare ko po talaga yan siya nung pumunta ako ng Cambodia at saka dito sa Thailand and then pumunta ako ng Vietnam. So pag nasa Malaysia, ramdam ko talaga na nasa ibang bansa ako. So ayan, dumating na kami sa airport and syempre, pumasok na rin kami. So niready na yung ticket namin. Ayan, so pasok muna kami kasi super ang lawak talaga ng Clea 2 as in super. And pagkatapos noon, nag-check-in na kami kasi nga para hindi na kami pipila doon sa kahaba-haba kasi nga dadaan pa kami ng immigration, 'di ba? So kailangan mag-check-in na kami para wala nang problema. So all you need to do is scan nyo lang po yung passport ninyo and then syempre si Ayman din. Pagkatapos noon is magkakaroon na kayo ng check-in card. So yan, pumasok na kami dahil dumating kami ng airport 9 and ang flight namin is 10 ng umaga, which is we are very nagmamadali. So ayan, and hopefully and makapasok kami. So dito na ito na yung time na tumatakbo na kami kasi nga magte-10 na. Pero ayan, alhamdulillah nakarating pa rin sa flight. And AirAsia pa lang sasakyan namin ngayon. And then super as in ang gandang experience. Ayan, nag-aantay na kami na papasok sa plane. Ayan, so andito na kami sa airplane and then thankfully, nalagay kami sa gitna kasi pag nasa gilid ako, takot ako kasi nga, di ba, may acrophobia ako. And bigla akong nag-crave ng coffee. Kaso nung nakita ko, oh my God, 9 Malaysian ringgit, 9 times 12.4. Ay, ang mahal naman ng kape nila. Tapos tingnan nyo naman etong pagkain nila, di ba, 22 Malaysian ringgit. So, 22 times 12.40, yan po ang equivalent niya sa Pilipinas. So, parang sabi ko, ay, busog na pala ako at hindi na pala ako nagki-crave ng coffee. So, eto yung time na nasa taas na kami ng airplane. Hindi ako naka-video sa gilid and medyo naka-experience kami ng konting turbulence. Ayan. So, tingnan nyo naman, di ba, ang tahimik ng kalangitan. As in, super, ang relaxing. Smooth
masyado yung flight ko. Salute. Ibibigyan ko po ng 10 out of 10 yung pilot namin. Super ang ganda. And chararan, salamat datang Indonesia, Bale, Indonesia. So andito na po kami after 3 hours and 45 minutes. Dumating na po kami ng Bali, Indonesia. Ayan. So, ayan meron welcome or Bali Airport. So pagkarating po namin dito, kailangan muna natin magpa-check ng immigration. And after ko magpa-check ng immigration, nagpa-exchange ako ng 4,000 baht and ayan, milyonaryo na po ako. So, super naging milyonaryo ako instant. And after namin makalabas ng airport, kumain kami dito na karinderya kasi medyo affordable. Nagtanong-tanong kasi kami sa loob ng airport, mahal. So, ayan, pagkatapos kumain, pumunta na kami sa aming hotel kung saan kami nakabook. So, nakabook pala kami sa Kuta. Ayan, Kuta Denpasar. Kuta, Bali, Indonesia. Next sa city. So, eto yung beach, yung Kuta Beach kung saan kami pumasyal ni Ayman. Super ang ganda. Ang dami-daming foreigner, ang dami-daming nagsusurfing na mga panahon na yun. Kaso lang, dito na ako nag-video sa dulo na kami. Ayan. Pero super ang dami. Rerentahan mo lang yung mesa at saka yung upuan yan. And then, eto yung parang may bar tuwing gabi. Siyempre, ginutom kami. Nagtaka ako na may Alpha Mart dito sa Bali, Indonesia. Kasi di ba ang pagkakaalam po, ang Alpha Mart is sa SM. Ayan siya sa mga C family. And ayan, pagkatapos pumunta kami dito sa mall na ito na malapit sa aming hotel kung saan kami na naka-check-in. So ayan, si Ayman, pasyal-pasyal lang din. And nag-check kami ng cologne. Super ang babango. Super as in super. Kaso nung nakita ko yung price, 150,000. Oh my God, divided by 200. Yan po yung equivalent niya sa Pilipinas. So ayan, nasabi ko, ay, ang baho pala ng mga cologne. Kasi nga, hindi ko afford. So, yun yung naging dahilan kung bakit naging mabaho yung pabango kasi hindi ko afford. Ayan, so nag-rent pala kami ni Ayman ng motor para easy access. So, ang rent na yan is 70,000 excluded ang gasolina na yan. So, i-divide nyo lang yung 70,000 sa 200. Yun yung equivalent nung rent ng motor. So, nagtaka rin po ako dito sa Indonesia kasi di ba nag-stop kami. Nung nag-go kami, nag-go rin yung sa harap namin. Tapos paliko pa, tignan nyo yung sasakyan. O, ganyan. So, sabi ko, pwede pala yung ganito. Kaya medyo nag-adjust din ako sa kanilang traffic rules. Ayan. So, ayan, papunta kami na naman dito nung ng Kuta. Ito yung pagpunta pala namin ng Kuta ni Ayman. So, nag-take lang sa Ayman ng video niyan. Papunta doon sa Kuta. So, ang ganda namang experience. And yung Kuta ay well-known sa mga dominant beaches. So, para siyang Aonang Beach ng Thailand kung saan makakakita kayo ng super ang daming foreigner. So, dyan mo talaga yan siya makikita. And eto, papasok na kami dito sa nirerentahan na ito. Magbabayad ka lang ng 2,000 para sa parking. So, i-divide nyo lang po yung 2,000 sa 200. Yun po yung babayaran ninyo for parking lang talaga. So, ayan, pumasok kami dito. Habang pumapasok kami at binabaybay namin ni Ayman yung daan, super ang daming nakapark ng motor at lahat-lahat po yan yung mga nirentahan ng mga foreigner na mga tao. Ayan, so dito, rirentahan mo yung mesa at saka yung upuan kung gusto mo magmasid-masid at syempre, kung gusto mo na rin mag-relax. So, after noon, syempre, bumalik na kami ng aming hotel dahil mag-joyride kami ni Ayman excuse me, sa Kuta. Dahil kahit pa paano naman malaki talaga siya na city and somehow mafe-feel mo talaga na nasa ibang bansa ka. Pagkalan ko talaga ng Bali, nasabi ko talaga na okay, malaki pala talaga siya. So syempre ginutom na kami. Dito kami kumain ni Ayman, fried chicken siya na merong mga sauce, ayan, and super ang anghang, ayan. And pagkatapos nun, bumili ako ng soft drinks sa Alpha Mart dahil ang mahal ng soft drinks doon. And eto yung mga menu nila, 18,000, yung mga fried chicken, 21,000. I-divide nyo lang po yan siya ng 200. Then yan na yung babayaran nyo sa isang fried chicken at siyang chicken sa Pilipinas. Ayan, so bumili ako noon din. May Sprite ako. Pagkatapos nung Sprite, syempre bumili rin tayo ng tubig kasi hindi pwedeng wala tayong tubig. Ayan, so sa labas kami ng hotel. And kinaumagahan, yan na yung time na papasyal na kami. So nag-book na naman ako ng another Grab. So, ang nabayaran pala namin sa Grab, bawat book namin is tag 100,000 or 110,000. So, dito kami pupunta sa museum nila kung saan ito yung pinaka-famous at nasa heart lang po siya ng Denpasar. So, ayan, ang ganda nitong round ball na to na gusto ko sanang magpa-picture kaso, syempre, traffic. So, andito na kami.
Ito po yung museum ng Bali. Ayan, yung Provincial Museum ng Bali. So, papasok ka po dito, magbabayad ka ng 100,000 basta foreigner. And surprisingly, nagkaroon kami ng tour guide. As in, tapos, yung tour guide namin, nalaman ko na meron palang bayad na 100,000 sa bawat tao. So, 200,000 divided by 200, yan yung babayaran namin ni Ayman. So, umayaw ako kasi hindi naman namin kailangan ng tour guide kasi compound lang naman ito na super lawak, which is kaya rin naman namin, and picture taking lang talaga ang concern namin dito. So, ayan, inikot-ikot namin itong historical na ito na place. Super ang dami nila. Dito yung time na parang nakafeel ako ng takot kasi eto yung festival nila sa Mascara, yung mga, basta mga puppet. So, nakafeel ako ng konting takot dito. Ayan, feeling ko, sabi ko, oh my God, ano ba ito? And, ayan, inikot-ikot, nilubos na lang talaga namin kasi nga total andito na rin kami. Ini-enjoy na lang din talaga namin yung places kasi nga kulang kami sa araw. So kung gusto nyo po pala talagang pumunta ng Bali, Indonesia, maglaan kayo ng minimum of 3 days para po maikot ninyo yung iba't ibang tourist spot. Like as in, meron kasing sa east, merong sa west, merong sa south, magkakaiba pala yung mga locations. So ito yung overall compound ng museum, 'di ba? Ang lawak, ang daming building, and take note ha, pinawisan talaga ako, like napagod ako. And pagkatapos para isurrender yung charger na hiniram namin at saka yung motorcycle kasi nga mas maganda yung alis tayong malinis. So ayan na, dito na kami nagbabiyahe, and another 110,000 naman ito kasi ikaw pala ang magbabayad ng toll fee. Siya nga pala, yung taong statue na yun, yung Nguraray, yun yung hero dito sa Bali, Indonesia, na pinangalan sa kanya yung Nguraray Airport dito sa Bali, Indonesia. So ayan na, papunta na kami nito ni Ayman sa tawag nito, sa aming airplane. So, pa-check-in na kami nito, and nag-wait kami ng 2 hours para lang magkaroon kami ng stamp sa immigration. Super ang dami ng turista sa Bali, Indonesia. And sabi nga po pa nila, kapag Ramadan, huwag kayong pumunta ng Bali, Indonesia at saka New Year kasi grabe daw ka traffic and grabe ka mamahal ng mga bilihin. So, tip lamang po yun. Pero depende pa rin po yan sa choice ninyo. And ayan, medyo malayo-layo rin yung pinuntahan namin kasi sa gate 6A kami, and then ground floor po yan siya. Ayan, so lakad is life talaga, and pinawisan talaga kami ng kahit papano. So pagkatapos namin dito is syempre pinasakay kami ng bus kasi nga malayo yung airplane namin. So ayan, lahat kami sumakay na, nakaupo na. Yan. Then, papunta na rin kami doon sa airplane namin. Actually nga pala, yung sinakyan namin na airplane, first time ko pong sasakyan ang Batik Airlines ng Malaysia. Medyo expensive siya kahit papano. Pero maganda naman talaga yung airplane, bago, maganda yung facilities. Super strict lang talaga ng mga cabin crew nila or cabin crew kasi bawal talaga as in super mag-cellphone. So ayan, nasa airplane na kami. Ayan, and then eto na yung time na magkakaroon na ng demo yung mga cabin crew for safety. Ayan. So magti-take off na kami. Dito natigil yung pag-video dahil nagalit talaga yung cabin crew or cabin crew na bawal daw talaga yung cellphone sa kanila. Like sa lahat ng airlines na nasakyan ko, sila pinaka-strict. So, ayan, tignan nyo naman ang overview ng Bali. Yung Bali pala, state po yan siya or province po yan siya na may mga different city. And eto na yung time na hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng takot. Hindi ko, super ang ganda ng langit. Oh, super ang clear ng sky. Super, pero as in, hindi po ako ang nag-video nan si Ayman kasi po takot talaga ako pag nalalagay ako sa gilid. Yung nakikita ko po yung mga tanawin sa ilalim. Diyos ko, nalulula ako. Ito yun si Ayman. Ito na yung Malaysia. Ito, part na ito ng Malaysia, itong time na ito. Kasi nga, 3 hours and 45 minutes lang naman. Ito na, nasa Kuala Lumpur na kami na time na ito. Ang tagal naming nag-landing, nag-wait kami ng turn na, as in paikot-ikot kami sa taas. Sabi ko may traffic din pala sa airplane. And ayan na po, nakaramdam ako ng takot nung naglaland kami kaya parang hindi smooth yung paglaland talaga. And then super kinabahan ako as in natakot ako. Siya nga pala promo yung mga ticket namin kasi nga 2 months bago po nilipad. Pero super ang naman kahit papaano affordable and enjoy yung ang experience. Pero kung i-rate ko yung Batik Airlines based experience ko, out of 10, bibigyan ko sila probably ng 7 overall. Ayan, dumating na kami sa Clea 1 pala kami or Terminal 1 kami nag-land. So,
iniikot namin ni Ayman ito kasi hinahanap namin saan yung immigration. Yun pala, kailangan namin sumakay ng bus para lumipat doon. Yung building na yun, yung nakita ninyo, doon pa pala yung immigration officer. Kasi nga, hindi pwedeng lalabas tayo ng airport nang wala tayong stamp dahil hindi tayo makakalabas. And take note, ito na, kumuha kami ng Clea Express ng train. As in, ito yung pinaka-shocking masyado dahil, oh my God, nagtanong ako magkano pa masaya, 38 Malaysian ringgit. Akala ko po, 38, dalawa na kami noon. Nung sinabing dalawa, times 2, 76. Oh my God, 76 Malaysian ringgit times 12.4. Ang laki-laki-laking pera po na ang lapit almost 20 minutes lang po yung pamasahe. So, dahil doon sa stress ko, ginutom ako, kumain kami ng nasegureng pataya at saka megureng, and then yan po yung kinain namin lahat. And nagantay na kami ng bus pabalik ng Thailand. So, ayan, naka-check-in na kami kasi nga 10:10 ng gabi ang aming alis. So, ayan, travel. As in, eto, madaling araw, nag-stop over dito para mag-coffee. So, nag-coffee na rin kami and look at that. Tararan! Ayan. Nagantay muna kami na ma-open yung immigration and tignan nyo kung ilang bus yan and ilang tao yung pipila dyan para lang magpa-stamp. So, inabot lang naman kami ng 2 oras dito. And nasa Hat Yai na kami. So, from Hat Yai going to Nakhon Si Thammarat by train po is 36 baht. And that is 4 hours po na travel. Like, super nakakapagod. Pero yes na lang kasi purista tayo. Ayan, see you on our next destination. Ayan, please like and share my video po. Salamat!